Radio Recipe Show! Hi everyone and welcome sa isa na namang episode ng Radio Recipe Show! Joining me today, syempre yung boss namin, si Attorney Harold Respicio. At of course, Attorney Nikki. Hi, I'm Attorney Nikki. Our recurring guest. Okay, recurring. Alright, yeah, buddy! Hello everyone, you're the best! Bibigyan namin kayo ng good show for today as usual. Attorney Lane hosting. This is Attorney Harold Recipe Show, yeah, buddy! And of course, our topic for today, sobrang interesting ng topic natin, boss. And sobrang requested. On TikTok, on Facebook, sobrang requested talaga na talakayin natin yung RA 9262 for the violence against women and their children. Ayun. So, Attorney Respi, if naaalala mo, yung first episode talaga natin dito sa Radio Respi Show, tinalakay natin yung violence against men. Wow. Diba? So, ngayon, because we have this law na RA 9262, how prevalent po ba yung domestic violence sa Philippines? Alright, how prevalent yung domestic violence sa Philippines kung hahanapin mo yung data kung gaano karami yung nangyayaring domestic violence. Kung minsan bibigyan ka ng data galing sa PNP, report sa Women's Desk, bibigyan ka rin ng data mula sa DSWD or iba't ibang Women's Desk na meron tayo galing sa government agencies. Pero ang dapat mong tandaan is sa mga lahat na nagiging biktima ng violence against women and children, ilan ba talaga ang pumupunta sa mga agency na to? Ayun. So given the cohort na 100%, ilang percentage lang ba ang pumupunta sa mga desks na ito? And with that in mind, baka multiples pa ng data na yan ang totoong nangyayari sa buhay. Tandaan mo, kapag ikaw ay biktima ng violence against women and children, kung minsan nahihiya ka, di ba? Kaya merong provision sa VAUSI mismo na hindi ikaw yung magsasampa ng kaso o magsasampa ng kaso yung kapitbahay mo. Pwede yun, yung mga nakaka-observe kasi nahihiya kang mag-report. So, pwede natin i-assume na marami talagang nahihiyang mag-report. And at all, kung magre-report ka, saan ka unang magre-report? Marami sa kanila inclined lang mag-report sa isang katiwala nilang kaibigan. Next sa kaibigan is yung isang katiwalang private na tao who is an attorney. And then, down the line pa, kung magre-report sila sa barangay or sa police or sa DSWD. So, to answer your question, gaano ba talaga karami yung nangyayaring violence against women and children sa Philippines, hindi natin masasabi. Pero based sa consultation na nare-receive natin dito sa office, ang violence against women and children ang isa sa pinakamaraming, yan yung isa sa mga categories na may pinakamaraming consultation sa office. And in fact, marami rin siyang naisasampa na kaso. Maybe side by side with annulment. Basta family matters, malaking problema yan sa Pilipinas, and some criminal laws. Marami rin online, problema sa online libel. Pero yung violence against women and children, nasa taas siya ng listahan. Ayun. Ano ba, Attorney Nikki, ano yung mga common factors na nagko-contribute sa violence, domestic violence? I think one factor would be yung culture natin, no? Kasi it's very yung traditional culture na may patriarchal pa tayo culture na yung lalaki o yung asawa ng lalaki yung tumatayong parang leader nung family unit. Breadwinner. Oo, and breadwinner, ganyan. So parang merong yung dynamic mas mataas pa rin yung tingin sa lalaki compared sa asawa na babae in a traditional setting. So, I think that affects yung parang superiority nung asawa na lalaki. So, I just think nabibigyan ng imbalance yung sa relationship. So, nag-contribute siya sa possibility na magkaroon ng abuse kasi sa VAUSI merong sexual violence, physical, emotional, and economic. Lalo na sa economic, no, kung ganito yung setting nyo na yung lalaki lang yung provider, prone siya to abuse dun sa asawa na babae. Kasi kung siya lang yung may capability to provide for the family, hindi nag-work yung babae, maraming instances na pwedeng mag-lead siya to abuse. And I think other than that, no, socioeconomic factors also. Halimbawa, yung mga problema
Sa family, sa bahay, pwedeng maka-affect sa relationship nila, which could lead to abuse eventually. Yeah. Attorney Harold, do you want to add to that? Yeah. Parang gusto kong magbigay ng comment or mag-ask ng question kasi somehow kapag sinabi na alright, yung lalaki yung nagpo-provide lang ng family, sa family, and then babae nasa bahay lang, and then somehow since siya yung nagpo-provide sa family, siya yung nagwi-wield ng power, and then bakit kung nagko-concentrate sa kanya yung power sa family, bakit parang mas mataas yung abuse therefore pagdating sa babae? And what is brought to mind is yung for prison experiment, right? Because kung i-categorize mo yung tao between prisoner and then yung mga guards, bigyan mo sila ng nominal title, kahit hindi totoo, basta i-concentrate, sabihin mo sa kanila, alright, ikaw yung holder ng title, you don't have to wield it. Ikaw yung holder ng power, you don't have to wield it. Ikaw subject ka sa power na yun, pero sana maging mabait siya, hindi mo matanggap. Pero somehow, nature ng tao, nai-abuse niya yung power na yun. Right? So, yun pa yung mensahe doon na porket yung lalaki yung provider, nasa kanya yung power, and then natural tendency is ma-abuse yung power na yun. Is it by nature? And then, kung titignan mo, meron bang choice yung lalaki? Pwede niya bang kontrahin yung nature niya? Sometimes then even sa lahat ng setting sa workplace, sa government, naturally kaya yung mga government, kung pinabayaan mo lang, magiging tyrannical ang government by nature kasi hawak nila yung power, pero meron silang choice. Pero harder yung choice na yun na maging benevolent, maging empathetic, na i-deny nila yung sarili nila, yung comfort nila para i-accommodate yung recipient ng power nila or ng magnanimity nila, kumbaga. So, yung kontra-kontra yun kasi kung titingnan mo yung psychology ng tao, kung hawak mo yung power, I believe na ang default ng tao is mag-relax and yung relax mode mo na yun is ma-abuse yung power na yun kasi andali magturo, andali na okay, gawin mo yan, okay, sampalin mo to, gawin mo yan, sobrang dali nun. Pero ang hirap na i-deny yourself and i-accommodate yung pangailangan talaga ng ibang tao. That's right. Alright, so parang ang ganda ng thought na yun. In other words, power resides here and maybe baka ang daming abuse na magfo-flow from there to the other side. And it brings us to the point na baka yung pwedeng solution is wag mong i-concentrate yung power sa isang location bago gusto mo i-distribute sa dalawa. That's right. I agree kasi in my consultations that also boss and also Attorney Harold, no, ang dami rin kasing instances na because that power is concentrated into one person only, like the man, for example, or the father, dependent din yung woman sa kanya. So, tinatanong usually nila sa akin, makukulong ba siya? Ganyan. Ano bang mangyayari sa kanya? Kasi, if that happens, sino lang papakain sa amin? Sino lang babayad dito? Ganyan. Diba? So, there's also that parang factor na ayaw din siya i-exercise to the full extent of some women because ayun nga, they don't understand that they can share that power also or they don't believe that they can share that power also. That is true, attorney. Actually, meron akong case actually na alam na, hindi dumaan sa office pero alam ko lang, right? Medyo sexually abusive yung father and then yung family, syempre, parating na lang kami tinatouch ni daddy. So, yun ang parating nangyayari. So, feeling nila talagang na-exploit sila. So, pupunta sila sa DSWD and sasabihin nila, hate ko si Papa. Gusto ko siyang ipakulong kasi talagang violate niya yung dignidad ko. And then, you know what? Kung anong sinabi ng DSWD? Pag nakulong siya, sino magpapakain sa inyo? Bro, farmer sila, bro. Farmer family. Ang dami nilang magkakapatid. Wala silang lalaki or I think sobrang bata pa yung mga bata. Mga lalaki noon. Walang magte-take over. Walang magfa-farm. Daddy lang talaga. Pero verbally abusive yung daddy. Hindi naman physically nananakit. Pero medyo sexual yung touching ni daddy. Gusto sana siyang ipakulong noon. I don't know kung ano ang motivation ni DSWD nung release niya yung question na yun. Pero somehow, parang hinila yung buong pamilya sa totoong mundo. O nga, no? Hindi ko na-imagine yung mundo na wala siya. Saan kami kukuha ng pagkain? And then, so ang next na ginawa na lang ng DSW na sinabi sa kanila is, I think, sige, pag-isipan nyo na lang yan, yung consequence na yan. And then, ingatan nyo na lang yung sarili ninyo. So, kaysa ipakulong mo yung tao na nag-aabuso sa'yo,
and then at the same time, i-cut mo yung kamay na nagpapakain sa'yo, Yeah. baka gusto mong protektahan mo na lang while retaining yung access ng kamay sa inyo na pakainin kayo. Yeah. Grabe no, That's unfortunate. sobrang complicated Yeah. ng ganyang relationship. And I think this also raises another issue, no? Na support ng government. Like, kasi kung ganun na puro bata pa pala yung maiiwan, just in case na mapakulong nila yung dad, dapat merong, parang support ng government, backup man lang. Kasi may cost naman talaga, if ever, no, na ma-prosecute talaga yung dad and makulong siya, mawalan sila ng provider. And dapat nakasalo doon yung social welfare, actually. Yeah. So, I don't know. Like you said, it's very complicated. Complicated siya. Attorney, if ngayon, for example, may mga nanonood tayong audience na may kilala sila or baka sila mismo experiencing this domestic violence, ano po ba yung process para mag-file ng VAUSI complaint? Alright. Kapag magpa-file ka ng VAUSI, especially kapag ikaw yung babae, actually kapag VAUSI, hindi lang to violation laban sa asawa, okay? Hindi lang ito violation laban sa babae. Violation din ito laban sa anak. So, basta may romantic relationship kayo, kasal man kayo o hindi. Basta may romantic. And then, kung may anak din kayo, kasama yung bata doon. Usually, magkaibang side yan, yung lalaki and then yung mama kasama yung bata. So kung sa tingin mo naabuso ka, nasasaktan ka, halos sakop nga lahat eh. Kung mabunga nga si kuya, alright, kung nasasaktan ka ng konti, ayaw kang bigyan ng pang-allowance na anak mo, panggatas, ayaw bigyan ka ng pera pamrenta ng bahay, iniiwan ka lang niya sa nanay mo, nakikitira ka lang pero wala ka ng dignidad, feeling mo hindi tama yung binibigay niya sa'yo na dapat ibigay niya sa'yo, porket hindi kayo kasal, syempre pwede kang magreklamo. And yung unang pwede mong lapitan dyan, pagdating sa batas, yung barangay. And then yung barangay ay empowered na magbigay ng mga tinatawag na protection order. And yung protection order na yun ay napaka-broad actually. Pero limited lang yung time nun. 10 days lang ata or 15 days. Limited lang yung time. Pero marami siyang pwedeng ibigay. Ang ibibigay niya is huwag kang lumapit dyan muna. Umalis ka dyan muna sa bahay. Huwag ka munang umuwi. Huwag mo muna sasaktan yung mga tao. Okay? So bumibili yung barangay order ng oras para yung babae ay makakuha ng abogado or makapunta sa PAO para magsampa ng full VAUSI case sa korte mismo para pagkatapos ng 10 days makita ng korte, nga no, punong-puno ito. So bibigyan niya talaga ng mas marami pang utos. O sige, continue natin na wag kang lumapit. Wag ka muna umuwi sa bahay. Bigyan mo muna siya ng access sa bahay. Bigyan mo muna siya ng sukli na ganito para in the meantime habang nagkakaso tayo, may pambayad sa tuition or may pambaon. Yung mga ganun ang sasabihin ng korte. At tandaan ninyo, basta VAUSI, basta babae, actually, mga VAUSI, mga rape, yung mga ganyan, child abuse, love na love yan ng government natin. So, medyo sabi na natin, kung ano mang concept ng VIP meron ng government agencies natin, i-VIP kayo sa desk. So, VIP ka sa PNP, kung doon ka unang lumapit, i-refer ka nila sa VAUSI, ganun din sa DSWC, i-refer ka nila sa kanilang VAUSI group kung meron sila. And then, ganun din sa PAO. Diretso ka kaagad, maganda. And then, kung indigent ka, sabihin mo walang pera, maraming mga nagkakaso, maraming pera, pero siya sabi, indigent, pero since VAUSI ka, pero, di ba, medyo VIP ka, sige na nga, tanggapin ka na namin, maraming nagpa-PAO, and then once PAO, priority rin nila i-file yan sa court, and then yung court priority rin nila mag-set ng schedule pagdating sa mga hearing, kasi nga, pamilya ang involved, napakamahalaga ang trato ng government sa kanila, lalo na kapag merong concern ng custody ng bata, bakit nasaan yung bata? Bakit mo itinakbo yung bata? O kaya wala nang pang-tuition yung bata, wala nang pambaon, wala nang pambili ng kanin, parating mabilis mag-schedule yung court. So bakit ko sinasabi yung efficiency, somehow, merong particular efficiency yung government natin pagdating sa treatment ng mga ganitong cases? Kasi comparatively, kapag titingnan mo yung mga ibang case, sobrang bagal. Okay? Ipasa mo sa prosecutor, sa police, sa lahat, hindi ka nila papansinin, walang priority, ipipila ka nila, sabi nila, depende sa kanila kung kailan nila aktuan yung case. Pero kapag VAUSI yung case mo, kahit pa paano, hindi nagkukulang yung mga serbisyo na nakapaligid sa'yo. But of course, always available parati yung mga lawyers, VAUSI lawyers, na tutulong sa'yo na magbibigay sa'yo ng mas malinaw na guidance kaysa yourself alone. Yeah. At saka,
Attorney Nikki and Attorney Harold, I also have a question. There are some people, diba, na pinipilit talaga nila magstay sila in a relationship even though there's domestic abuse already. I don't know, ang daming reasons. It's probably for the children. It's probably because, ang tanda ko na, 10 years kami nagsasama, paano pa ako makakahanap ng trabaho? Parang ang dami nilang reasons. But, Attorney Harold, is there, ano ba yung usual outcome if a woman decides to stay or with her child in the relationship even though there's domestic violence going on? All right. So the outcome is philosophically the outcome is always the truth. Question is, what constitutes violence pa talaga sa utak natin? At what constitutes yung rights ba natin talaga? Kasi kung babasahin natin yung batas and kung ano mang uso ngayon sa social media or ano mang uso ngayon sa social sciences sa universities, parang ang broad na ng rights ng girls ngayon, right? Yeah, So that's kapag right. binura ka ng konti, wow, that's psychological violence. Hinawakan ka sa wrist na medyo mahigpit, wow, nagkapasa ako, magpapamedical legal ako, right? Or, kung i-compare mo naman, binato mo rin naman ng pala yung asawa mo, ano? Kaya yung mga tipong ganun, right? So, hindi siya nako-compare yung dynamics between lalaki at babae. Nagiging blind tayo sa sa context ng situation nila. And then, nagpo-focus tayo sa right. And then, parang lumalaki tuloy yung right mismo. And then, so, yung context, yung notion natin ng violence, baka nagiging broad na rin. Kaya kapag nahawakan ka lang na ganito, halimbawa, where's mo ako sinasaktan? Ba't mo ako hinahawakan? Come on, girl. Gusto ko lang mag-walk out dito sa kwarto. Ayaw mo hawakan, hinaharangan mo ako. Minumove lang kita ng konti. Sinasabi mong naglay na ako ng hands sa'yo and then violence na yon. Dahil ang kulit ng babae, passive-aggressive siya. Siyempre, anong kontra mo sa passive-aggressive na babae na ang kulit-kulit? Siyempre, pwede ka namang tumahimik na parang basta sisiw na lalaki. Pwede kang tumayo, saktan mo siya, which is yung supernatural, yung natural reaction noong unang panahon. Or, mag-resort ka sa pangalawang best reaction, which is sigawan mo siya, pero wala kang choice, lahat yun abuse! Lahat yun abuse! So, in other words, ang sinasabi ko lang ngayon is, dahil na nag-broaden na yung mga concept ng rights and abuse, at least kahit hindi sila hard, kahit medyo malleable sila, kahit pa paano kasi, kahit anong case na ngayon, pwede mong i-bring forward as a right or an abuse, and then ilalagay mo an incident of abuse, and then isasubmit mo sa court. Buti na lang yung mga ibang court din naman, medyo maayos-ayos din mag-isip. Kasi mga attorney rin tayo, syempre bibigyan natin yung victim ng benefit of the doubt. Isipin natin siya, o nga, no, malay mo naman talaga na sigawan siya, minura siya, hindi naman warranted. Pero pagdating sa court, nagka-hearing, kaya ka naman pala nagkapasa, ikaw palang nagpasa sa sarili mo, ang kulit mo rin kasi, tinabi ka lang niya sa pader, medyo malakas siya. Ano ka, ang liit mong tao, 4 feet ka lang, tapos yung asawa mo, 6-footer, ayaw mong umalis sa daan, itulak ka, nagkapasa ka tuloy nung tumawa ka sa bintana. So yung mga tipong ganun, kahit may medical legal, buti na lang talaga may mga trial na katulad ng ganyan at makikita mo yung buong context ng situation. And by common sense, yung court naman hindi niya masyadong ine-exage na porket may pasaka ay violence na laban sa'yo. Pero somehow, sa usual discourse, social media, even sa universities, sa law school, lahat-lahat, sa normal lang, parang ang hirap kasing mag-advance ng ganong klaseng katapang na opinion na kung sino pa yung lumalapit na biktima baka papagalitan mo pa siya. Pag nasa court na yon, at least yung court pwede niyang pagalitan, right? Hindi niya pagpipigan kasi dapat maging conservative yung court. Pero somehow yung hindi, ayaw natin siguro ma-offend yung tao or ayaw natin medyo tapangan paano tayo mag-isip. Ayaw natin mag-victim blame. O mag-victim blame. Baka may tendency kahit hindi ka nga nag-victim blame, baka ma-misunderstand ka lang na nag-victim blame ka, ayaw mo tuloy gawin yun. Kaya parang mayroong nagkakaroon na akala natin may false consensus nga. O nga, no, parang behave lahat ng mga taong ito. I think ito na yung consensus na ito nga talaga yung extent ng right ko. Kaya nagkakaroon ng parang inflation ng notion ng violence against women and children. Kaya maraming lumalabas na kaso na VAUSI, maraming na prosecute. Pero still, I think na maganda ka pa rin kasi once nasa court na medyo mas maganda mag-isip yung court, mas malinaw, mas malinis, sinasabi niya talaga kapag given the context, baka hindi naman talaga medyo warranted yung nangyari sa'yo na nagkapasa ka or medyo namura ka at that time kasi ang tulis din naman ng dila mo kahit hindi ka nagmumura. Right? You know, pwede mo kasing saktan yung emotion ng lalaki
not in so much words, exact words, but Mhm. even by your tone only, Right. and then by how you act, everything. Yeah. Speaking of those rights, Attorney Nikki, ano ba yung kinds of violence na under VAUSI? Yeah, I mentioned earlier, no, meron kasing physical violence, Mm. which we know that very well naman. Sexual violence also, and psychological violence, and economic violence. Mm. So yung psychological violence, dito na papasok yung mga sinasabi ni boss kanina, no, na Mhm. pag nasigawan, namura, ganyan. Yun yung Pwede pinaka-broad eh. Oo, para siyang medyo catch-all provision. Yeah. Basta na-affect ka mentally, emotionally, at na-prove mo yun, na Mhm. na-affect ka that way, then pwede na siyang pumasok as ground for VAUSI. Kasama din dito yung infidelity. Mhm. So, ang tinitignan naman sa VAUSI is yung effect ng infidelity sa'yo, Mhm. hindi yung fact of infidelity mismo. So, it really revolves around how it affected the woman or yeah. the children. Doon naman sa economic violence, dito rin papasok yung question ng support and yung pagpaprovide sa family. So, kapag withhold yung support or like pinipigilan mo yung partner mo na, let's say, magtrabaho kahit na gusto niya, kahit kaya niya, just so that person would be dependent on you, tapos ikaw na may power, yung financial power sa relationship. So that could also constitute a ground under VAUSI. Boss, narinig ko yung sinabi ni Attorney Nikki kanina, no? Yung infidelity is not a ground in itself, but it can fall under psychological violence. So, paano ba yan, boss? Is it safe to say na if you're stronger psychologically, at kaya mong i-deal yung breakup, hindi VAUSI yun. Pero if weaker ka psychologically, pwede maging VAUSI yun. Exactly! That's the point! That's the greater question, sabi nga nila. I think kahit pa paano meron siyang relasyon sa mga libel laws, right? Mm. Hindi yan libel kapag hindi ka offended. Come on. Yung getting offended is your choice. Kung matigas yung puso mo, walang ang lakas ng pagkatao mo, hindi ka naapektuhan, well, hindi ka magsasampa ng libel. Right? Pero kapag, hurt ako, therefore libel, unjust vexation. So, subjective sa'yo. And in that respect, parang ganun yung VAUSI. So, dumarating yung question na, so, ang tama at mali ba ay subjective sa tao? So, ibig sabihin, ang tama at mali ba ay nasasagot ng taong na biktima or nasasagot ng universal truth? Kasi dapat may universal truth or morals by which i-judge mo lahat ng actions mo. Otherwise, hindi natin alam kung anong dapat iwasan natin o hindi. Kumbaga, yung mga taong malalakas, sabi nila, conceptually malalakas sa society, ay baka sila yung mapapahina ng mga taong mahihina ang loob sa society. Right? Parang yun yung question. Hindi ko sinasabi na mahina ang loob ng mga babae. Alright? Pero somehow, meron tayong certain classifications ng mga batas na ang determination ng guilt ng supposed offender ay base sa weakness o sabihin na lang natin yung how subjective yung appreciation ng victim sa na-inflict sa kanya. Right. At saka, boss, what if naman yung perpetrator nasa labas siya ng country, pwede niyo pa rin bang kasuhan niya ng VAUSI? Right. So, nasa labas ng country yung perpetrator, hindi yun mahalaga. Kapag yung perpetrator by that time, na-arrestahin mo na siya, kakasuhan mo na siya, right? But by the time na ginawa niya yung case, right? Ginawa niya yung siyempre, ang a rule ng mga criminal laws is territoriality. Dapat nasa territory ka ng Philippines. Kasama na yan yung 12 nautical miles, okay? From galing sa lupa, yung teritoryo ng Philippines para kasuhan ka ng criminal laws, including ng VAUSI. So, dapat yung act mismo nangyari sa Philippines. And merong mga klase ng mga crimes na kahit wala ka sa Pilipinas, physically, yung katawan mo ay pwede ka pa rin makasuhan. Katulad ng libel or kung na-publish sa Philippines or gumamit ka ng computer sa Philippines kahit nasa Guam ka noon. Hindi ba? Kasi nga, hindi lang naman nararamdaman na yung presence natin and effects natin sa isang lugar kahit wala doon yung katawan natin thanks to the internet. So, pwede mo sigurong i-carry yung similar analysis na yon into VAUSI with respect sa halimbawa kapag bini-verbal abuse ka. Ito, nagbi-video call kami! Tama. Or doon siya nag-cheat abroad, di ba? Pwede yan. Di ba? Yep.
Ito yung mga magandang concept ngayon, lalo na sa ating mga attorney. Ito yung mga exciting kasi kapag presentahan tayo ng mga ganitong problema, kaya nating irason katulad na ganito para makapag-create ng case. And that is encouraged. Gawin natin yon. Hindi porket hindi pa diniscuss hindi ganun ka-specific yung batas kasi nga naman, hindi naman ganun kalawag yung batas para makita niya lahat, ililista niya lahat ng possible instances. Mag-state lang siya ng general provisions. Pero nasa atin para isipin yung mga instances na pasok sa batas. Hindi porket hindi pa natin nabasa na may case na umakyat sa korte na katulad noon, hindi ibig sabihin na hindi na natin dapat gawin yon. Yeah. Malay mo, tayo yung unang magdadala ng case papunta sa Supreme Court. And yung pangalan mo ang napupunta sa family law rules. Parang landmark case. Landmark case. Yun. Attorney Nikki, yung VAUSI ba, applicable pa to sa same-sex relationships? Particularly between two women. Yeah. Kung two women, Ah. applicable pa rin siya. Kasi as long as yung victim or yung offended party is a woman or a child, tas yung woman ay may sexual or romantic relationship with another woman, then that woman na offender, pwede pa rin siyang makasuhan ng VAUSI. So, Yeah. it would apply. And the Supreme Court already confirmed this. So, pwede. Yeah, as long as the victim is a woman and a child. Yes. Yun, I see. So, is a transgender woman a woman? O, di ba? Mahirap ba? Yeah. I think one way of looking at it is, kung titingnan mo yung origin ng VAUSI, kung ano ba yung mga principles behind that, gusto nilang protektahan yung mga mahihina, right? So, mahina yung babae, mahina yung bata, position of power yung lalaki, so pro to abuse yung babae at bata, therefore kailangan mo silang protektahan. So, if you can make a case na yung transgender woman, for being a woman, Yeah. yung womanhood nila ay nag-manifest sa pamagitan ng pagiging vulnerable nila sa relationship Yeah. na with a man, baka kung liberal ka na judge, baka gusto mong ipasok yon. Parang ang ganyan. Actually, Pwede mo ipasok yeah. yun by that reasoning. Because they adapt the characteristics Yeah. or the femininity Yeah. Yeah. of women. Oh, And it's that'll be- there's that Yeah, or vulnerability. Ikaw, Attorney Nikki. Okay, just to address this kasi yung terms kasi ng law natin, hindi pa siya nakaka-catch up do sa concept ng SOGI. Yeah. Yung gender identity, 'di ba? So yung laws natin, ang term nilang ginagamit lagi and man and woman, kahit na ang ibig sabihin nila is cisgender woman, cisgender na man. So parang wala pa dito yung concept ng transgender. So biologically male and female yung ibig nilang sabihin. Just to clarify that, no? Pero yun nga, sabi ni Attorney Harold, parang pwedeng magkaroon ng possibility, no, na magkaroon ng argument Yeah. since yung policy ng law is to protect nga yung the weak or like parang yung weaker, Yung vulnerable. vulnerable. Yeah. So, magkaroon ng ganong argument. Pero kung gagawin nating analogous to like the civil code, yung pa kasing yung concept nga ng man and woman sa civil code is really cis man and cis woman. So, yeah, that's what I mean. biological pa siya eh. So, there is that possibility na mag-develop sa mas progressive Yeah. na concept yung VAUSI or any other law natin, no? Pero right now, I think hindi pa. Yeah. Oo. Dapat may foundation pa siya muna siguro before siya na talaga. Ganyan. Baka kailangan pa natin makaka-catch up muna sa yung development sa real world. Yeah, but Yeah. well, at least meron, somehow may konting development Yeah. sa jurisprudence like yung woman to woman, Yes. right? Yeah, definitely. And even mga husbands, Yes. pwede silang magkaso sa kanilang mga asawa, right? Kasi still a protection of the child, Yeah. even Yeah. against the The child. woman. Yeah, definitely. Diba? So baka sa susunod, pwede na rin natin kasuhan yung mga manugang natin. Ano tawag doon? Manugang o biyanan? Yung mga yung... In-laws na lang. In-laws na lang. In-laws, In-laws na right? lang. Kung minsan mas pakialamero sila eh. Oo. Totoo. Okay? So pwede bang isama ko na idamay ko na rin sila? Yeah. Kasi nainis ako eh. Attorney, so with the acknowledgement of woman to woman Mhm. relationships in VAUSI, 'di ba?
is that also an acknowledgement that women can also be perpetrators of violence? Yeah. Yeah. Kaya nga yung isang court, right? So parang yung men can sue women dahil may violence sa bata. Yun yung reason ng court. Pero hindi sinabi ng court dahil may reason sa violence sa man. Sa man. Kasi yung law is violence against women and children, walang violence against Yeah. man, women and children. Yeah. Di ba? Definitely. So I guess it's curious rin, boss, no? Because the intentions of the law is to protect the vulnerable. Mm-mm. But it also acknowledges that although women and children are more vulnerable, it also acknowledges relationships between two women. So I guess a woman is not always in the position of vulnerability, if you think about it, diba? Because they can also be perpetrators. Yeah. Ang alam mo, physical violence. You know what, Congress? Physical violence, tanggalin nyo na kahit bugbugin na kami ng mga babae. Okay lang yun, malakas naman kami, madali lang mag-heal yung mga bruises namin. Pero bruises of the heart, come on! The tongues are sharp! They pierce the flesh! Yun yung masakit, kahit yun na lang ibigay nyo sa amin, okay? Okay. Nako. All right. So, or down to our last question. Attorney, ano yung common misconception about VAUSI? Right, common misconception about VAUSI. Well, gusto ko sabihin na lang yung mga pwede mong paano mo iti-take advantage yung VAUSI actually, right? Pero misconception na rin siya at the same time because you don't always win at the end. Pero pwede mo siyang i-take advantage all the time given na priority siya ng lawyers, priority siya ng barangay, ng PNP and court. That's why kapag meron ginawang masama yung asawa mong lalaki or boyfriend mong lalaki, ang sarap magsampa ng case ng VAUSI. Tapos kung minsan sapayan mo pa ng petition for habeas corpus, ito yung mga puro priority na case eh. Yung next week pa, agad may ka-hearing ka na, may suki na kaagad yung kalaban mo. Kaya kapag sinabayan mo pa ng VAUSI na criminal case, meron kaagad warrant of arrest, ang bilis umandar ng kaso. Right. Kaya kapag padalan mo kaagad ng letter na VAUSI, sampaan mo kaagad ng kaso for VAUSI, oh my gosh, matitake advantage mo siya para swift yung justice na hinihingi mo kung justified yung cause mo. Pero in the end, maniwala ka, kung mali ka, yung court natin matatalino pa rin, hindi ka mananalo. Baka gumastos ka pa rin sa abogado at gumastos ka lang sa process. The bottom line is, and this is where the misconception comes, the bottom line is, kung anumang process na ibinibigay sa atin ng batas, ng government natin, na efficient process na binibigay nila, hindi mo basta-bastang matitake advantage iyon. The end is, kapag mali talaga yung cause mo and kung yung primary reason mo kaya ka nag-proceed ay sa tingin mo kaya mong i-game yung system or makakuha ng advantage given na binibigyan ka ng certain facilities ng system, maniwala ka sa akin, matatalo ka kung bulok rin yung cause mo. In the end, ikaw rin yung mukhang tanga kasi nag-ubos ka ng pera sa attorney, nag-ubos ka ng sama ng loob, at saka ubos din ang oras mo. Baka nagalit na rin sa yung anak mo kasi meron na siyang pangalan sa court. That's actually right. Yeah. Attorney Nikki, common misconception. I think na-address nga natin yung mga common misconception na hindi siya pwedeng i-file against a woman or that hindi pwedeng mag-file yung husband ng VAUSI, no? And also that kailangan kailangan yung perpetrator nasa Philippines din. Yeah. So, I think those are the misconceptions and napag-usapan na natin kanina, no, na hindi nga accurate. Yeah, that's right. At saka actually, I to the point ni Attorney Harold, no, ito yan na when it reaches the court, it will be treated like going back to its fundamentals talaga, to its context, to its facts. It's easy to say or to file a case against VAUSI right now kasi uusad talaga yan kasi priority nga eh. And parang yung tenor ng legal system natin to protect, diba, the women. But when it reaches the court, it will be tried like any case of its kind. Parang binigyan ka ng ground, no? Kung kailangan mo talaga. Pero kung ina-abuse mo lang, well, lalabas naman yan during the trial. Which is true actually sa lahat ng cases. Misconception yan sa lahat ng cases. Maraming mga Pilipino and then mga taga-ibang bansa naisip nila, porket nag-lawyer up ka, ay mananalo ka na. Okay? O kaya makukuha mo yung gusto mo kapag nag-lawyer up ka, which is true. Many times naman talaga. Ang napag attorney mo, katulad ni Attorney Lane, ang demand letter ay sinasagit. Lahat ay papapanalo.
ang ganda talaga ng benefit nun. So in the end, kapag talagang dadalhin ng case na yon papunta sa kanyang logical conclusion, yung logical conclusion ultimately ay, Justice. yeah, justice talaga. Yun. Yeah, pero between the end and that beginning, yung means, pwede kang madali to. Kaya tandaan ninyo, dito sa law firm, sabihin ko pala si Attorney Lane ang pinaka-effective pagdating sa pag-negotiate ng mga any dispute at all, business, money, family, demand letter, meetings, lahat-lahat. Parang meron to, may certain charm si Attorney Lane na ginagawa. Parang may ganun na nangyayari all the time, right? Kasi again, attorney, you know what? I just want gusto ko lang i-bring up sa ganito publicly kasi it's a special trait. You know what? Hindi nag-exist yan sa marami and it's magic and it's something special in you and people has to know about it. Oh. Paano mag-react? Next one. Alright, okay. So everyone, I hope na na-clarify kayo about your questions and concerns about VAUSI. Especially, ang dami talaga, boss, ang daming nag-request na i-discuss natin to. So I guess it's proof of the clamor that's attached to it also. So I hope you learned and kita-kits ulit tayo sa isa na namang episode of Radio Respi Show! Radio Respi Show!